I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Meron akong upload videos, updates guys. Bago nyo po panuorin yung sinalakay ng NBI tsaka CIDG, yung bahay ni Saldico dyan sa Pasig. Nako, grabe. Tumambad yung mga bolt, mga bes, yung mga boxes. So I think yung mga boxes na yun ay mga pera yata yun. Baka, baka ready to ship. Kasi konkreto yung pagkagawa. Kumbaga silyado. Sa totoo lang, dami talaga, as in, pati yung mga bolts, sarado pa. Well, bago yung panoorin yun, basahin ko muna ito, no? Ito yung mga bagong paratang niya talaga. Matindi ito si Saldico, ang galing-galing gumawa ng istoryahe, mga kababayan. Pero wag na tayong magwalak sa mga mga salot. Magaling lang talaga sila gumawa ng istoryahe, mga kababayan. Ito po yung sinabi ng balita. Basahin po natin, okay? O, ito na naman yung pasabog niya kahapon, di ba? Sabi niyo, pasabog ni Saldico. Papalabasing ako'y terorista sa loob at labas ng bansa para ilibing katotohanan. Maling-mali ka dyan, Saldico. Baka mas kawawa kapag bumaliktad ka sa mga kasabwat mo. Totoo yun, mga kababayan. Muling naglabas ng kanyang pahayag si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico tungkol sa bilyong-bilyong umano ng insertion sa national budget ng kaugnay umano kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Leyte Representative at dating Speaker Martin Romualdez. Well, kahapon ito mga kababayan. Another pasabog niya. Pero hindi niya inisip, nagsasawa yung mga tao sa mga istoryahe na gawa-gawa niya lang. Tapos kanina, 'di ba, si Congressman Sandro sinangkot niya na naman. O sino kayang susunod, mga kababayan? Baka si FL may insertion din. Abangan po natin. Kasi itong mga ito, hindi sila titigil talaga. Kaya kukontrahin natin itong mga ito. 'Di ba? Kung dati napatalsik nila ang dating Apo Lakay, pero ngayon hindi na mangyayari. Kasi that time walang social media, ngayon mayroon na. So yan ang bintang niya. Grabe, no? Bilyon-bilyon na natanggap ng Pangulo. Tsaka si dating speaker. How about Saldico? How about Chis Escudero? Diba? Ano yon, mga bes? Hindi niya hindi niya binabanggit si Quezon. At ang palabas niya dito, malinis siya. Yun naman ang sabi niya, di ba? Wala doon siya natatanggap. Imposible. Sinungaling. Anong sabi ni Secretary DILG, Remulla? Hindi lang sinungaling, magnanakaw pa. Paano niya na masasabi na tumatanggap ng bilyon-bilyon ang Pangulo at saka si dating Speaker Martin and Congressman Sandro kung mismo yung mga kasamahan niya ay kumanta na 25% ang napunta sa kanya. Biro nyo yun. Binintang sa Pangulo. Sira ulo talaga ito si Saldico. Alam nyo guys, pag ito bumaliktad, pag hindi mag-ingat ito, kawawa ito. Baka, kikitili ng buhay nito. Sa totoo lang. Kung sino man ang mga tao na yan, gusto siyang saktan. Pag ito bumaliktad ako, wag lang siya maggagala kung saan-saan. Dapat bibigyan siya ng protection talaga Pag ito si Saldico bumaliktad, sinasabi ko sa inyo. Magugulat na lang kayo talaga Ayon sa video statement niya, isinasa publiko ni Ko na kanyang Facebook post nitong Lunes, noong November 24, sinabi niya hindi pa rin daw siya makauwi sa bansa dahil sa mga pagbabanta sa kanya. Sino magbabanta sa iyo? Baka yung mga tao na sa paligid mo. Maari yun. Di ba? Alam mo sa nakikita ako, pag ito si Saldico pinatumba, ang pagbibintangan dito si Pangulong Marcos Jr. Parang style, binigno, yan style nila ngayon Kaya maging aware kayo, mga kababayan, sa mga pinapanood nyo. Lalo na pag DDS ang nagpost, nako po, 101% fake yan. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito, mabibigat at mahirap tanggapin,
Pagsisimulan niya, hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Itanong mo sa mga kasamahan mo, baka silang nagbabanta. O diba, mas safe ka pa nga sa Marcos administration. Diba? Remember that, mga kababayan. Saan ang mas safe? Kay Digong o kay PBBM? Natural kay PBBM. Nako, parang hindi na kayo sanay sa mga tao na yan. Niko, papalabasin umano'y ng administrasyon ng bansa na isa siyang terorista upang ilibing ang katotohanan. May nasabi ba ang pamahalaan? Sinabi ba ng Pangulo? Binantaan ba siya? Or gawa-gawa niya lang? Parang paawa effect, Oy, nako, hindi mo maluluko ang tao, ang Pilipino. Ay nako, Saldico, tumigil-tigil ka sa kahibangan mo. Tuloy. Sabi niya pa dito, ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at sa labas ng Pilipinas at mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako. Sabi diyan, mga kababayan, ngayon naman ay mayroon kaming natanggap na balita papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at sa labas ng Pilipinas para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pagbabahagi niya. Mas delikado ka talaga yung sinong mentor mo, sinong nasa likuran mo. 'Di ba? Mas delikado ka diyan. Tiyak mamamatay tao siguro mga yan. 'Di ba? Dagdag pa niya, pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Taos puso kong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Napapakinggan ka nga namin kung ano-ano pinagsasabihin mo. Puro ka kasi nungalingan. Yung mga kasamahan mo na kumanta na. Yung mga tauhan mo, gunggong. Sabi niya dito, pinabulaanan din Niko na sa naturang niyang payag ang kumandi 21 billion na napunta sa kanya. Diba? Bakit kumanta yung tao mo, Aber? 25% at 25% napunta sa yun. Laki nun Sinungaling talaga to. Sabi pa dito, mga kababayan, sinasabi ng ICC at Henry Alcantara 21 billion daw ang napunta sa akin. Hindi po to totoo yan. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Imposible. Wala ka natanggap. Well, malalaman din yan pa sa takdang panahon. Ay abangan natin, mga kababayan, yung revelation talaga. Pagpapatuloy niko, mayroon raw silang kabuuang 56 billion na inihatid kina Romualdez at PBBM bukod sa kaniyang isiniwalat 100 billion insertion noong 1990 insertion noon at 97 billion insertion ng mga nabanggit na national expenditure which is ang NIP, national budget. Hay nako. Talaga lang, wala talagang napunta sa'yo. Sinungaling ka talaga Ini-explain na po ni Pangulong in-explain na ni Senator Lacson ito tungkol dito, mga kababayan. Siguro naman na naintindihan po natin na mismo si Yusek Bernardo na wala naman dahil ibig sabihin si Yusek dating ex-DPWH Yusek Bernardo na siya na mismo nag-confirm na hindi totoo yung mga sinasabi ni Saldico kasi nga, mga kababayan, kung mag-i-insert si Pangulong Marcos Jr., dapat sa NIP daw. Bakit sa BICAM? Sinabi Saldico, doon pa lang sablay na siya Kung baga fix na yun yung BICAM. Inaayos na lang Kung baga fix na lahat pagdating sa BICAM, di ba? Sa NIP kasi, di ba? Pwede ka pa rin doon na pwede ka mag-insert. Pero remember guys, ang insertion hindi masama kung ito ay gagamitin mo sa kabutihan na walang kickback, walang komisyon. Pero kung ang insertion ay ginamit mo, na nakawin mo, ay yun ang hindi tama. Di ba, mga beswa? Palagay ko, itong mga sinasabi ni Saldico, lahat po yan sa kanya. Binaling lang niya kay Pangulong Marcos Jr. for destabilization. Yun lang yun, mga kababayan. Yan lang naman ang intention nila. Sabi niya, 100 billion. Ay, grabe, intindi naman. Lumabas yung salain ng Pangulo. 1 billion lang. Sa loob ng ilang taon na. Alam po natin mayaman yan. Dami niyang mga nag-i-invest kung saan-saan. Pinapanganak niya yung pera niya o kaya daming negosyo ang Pangulo.
Ang pinaka, ano talaga, na-confuse ako doon sa salin ni Sarah. Hindi talaga, ang dami talagang hindi naniniwala. Kasi kay PBBM, talagang ano yan, talagang real po yan. Yan ang katotohanan. Lahat, sinabi niya nga eh. Ang ganda nga ng pagkabanggit ng Pangulo eh. Lahat ng asset nila. Kumbaga, lahat ng kayamanan nila, marilo man, masasakyan, mga damit, lahat. Sinabi niya lahat. 'Di ba? Ito si Saldico, sinungaling talaga yan kahit kailan. Lalabas din ng totoo. Maghintay lang kayo mga bes. Tingnan nyo. Ang totoo mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion at hiwalay sa padyan ng 100 billion. Insertion ng Pangulo sa 2025 budget, pati na rin ang 97 billion flood control insertion na inilagay sa NEP noong 2026 national budgets. Pagtatapos, paano mo nalaman yun? 2025, nandito ka ba? Hindi pa nga na kasalukuyan pa ngang dinidiscuss yung 2026 budget na yan. Ala, si Raulo talaga to si Saldico. Oh, nandito ka ba? Eh, matagal kang natanggal ng chairman committee ng appropriation ng House. Oh, anong alam mo? Hindi ka naman, wala ka naman na dyan, o lumayas ka naman. Paano mo alam yun? Oh, di ba mga bes? Ang budget kasi ng 2026, advance kasi yan eh. Kumbaga yan po ay inaayos nila 2025 pa lang. So, di ba? Nagkakaroon po ng discussion yan eh. Pag-uusap, pag-aayos ng mga budget ng bawat ahensya, 'di ba? Hindi pa nga fix eh. O paano mo nalaman 'yon, Aber? Nandito ka ba? Wala, nagtatago ka nga. Ngayon, mga kababayan, ito. Dito pa lang palpak na eh. Palpak na si Saldico. Kumbaga mas delikado siya dito kasi pag na-cross examine siya sa korte, wala na. Talo talaga siya. Makukulong siya. Bakit kanyo? 2022, sabi niya, ang totoo mula 2022 hanggang 2025. No, 'di ba? O, isang tabi natin muna ang 2025. 2022 tayo. 'Di ba ang budget ng 2022 ay dinidinig yan ng 2021? Oh, so ibig sabihin, yung panahon na yun, kumikita na si Saldico dahil panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte po yan. Yung budget ng 2022, yan po ay budget ng Duterte administration. Paano niya sinabi yun? Mula 2022 hanggang 2025. Hello? Ay nako, Saldico, dyan pa lang laglag ka na, sablay ka na. Luko-luko ka rin, oh. Ayun nga eh, nagre-react siya. Sabi niya, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuang pera lumaan sa akin para ibigay kay kasinungalingan talaga. Tapos sinabi, nabanggit niya pa, pati na rin ang 97 billion flood control sa insertion na nilagay sa NEP ng 2026 national budget. Pagtatapos niko, biro mo, paano niya nalaman yun? Eh, wala na siya eh. Oh, wala na siya. Paano niya nalaman? Kasi nga, gawain niya. Lahat ng sinabi niya yan, siya po ang may gawa niyan. Lahat ng pera na yan, sa kanya mapunta. Totoo yun. Diyan pa lang, sablay na siya eh. Oh, di ba? Oh, paano niya nalaman? Kasi ang budget ng 2026, kasalukuyan pang dinidinig yan. Eh, baka may tao sa loob. O hindi kaya si Musarela? Hindi natin alam. Mga kababayan. Dito pa lang sa 2022, wala na. Palpak na si Ko dyan. Kumbaga, sablay na yan, yung testimony niya. Sabi niya, matatanda ang unang naglabas ng pahayag si Ko sa tahasang niyang pagsisiwanat na utos na nag-utos de umano si PBBM nang mag-insert ng 100 billion sa 2025 national budget sa kanyang Facebook post noong November 24. Yan ang sinabi niya 100 billion? Bakit binito ng Pangulo yung 195 billion? Ano yun? Niluluko niya lang ang sarili niya? Gunggong na Saldico. Oh, dyan ka na lang sablay naman yung pinagsasabi mo. Wala, pag na-cross-examine ito, ay, ang sarap pakinggan guys.
Totoo yan. Pag ma-cross-examine to sa sarili ko, maniwala kayo sa akin, laglag to. Makukulong talaga. Doon naman ang punta niya, makukulong siya. Bakit kanya? Siyempre, anytime from now, uuwi ng Pilipinas yan. Hinahunting na yan eh. May red notice na yan eh. Kaya abangan po natin. Subaybayan natin yan. Palagay ko ito si Saldico. Hindi ko alam kung AI ito, gawa-gawa ng kalaban. Ay nako. So, ang akin lang mga kababayan, mapanuri kayo ha. Well, as my promise, pakinggan nyo at panoorin nyo. Well, hindi naman. So, yun mga kababayan, katulad ng sinabi ko, panoorin nyo yung video na ito, sinalakay yung bahay niya. Naku, tumambad yung mga malalaking bolt at saka yung mga box guys na nakasilyado na. Parang ready to ship nga eh. So, I have a feelings that those boxes and bolts, palagay ko guys, pera ng bayan yun. In my own thinking lamang So, malalaman natin sa takdang panahon. Kasi, nakaano na eh. Kumbaga, nakasecure po yung bahay na Saldico. Dahil for sure, anytime from now, bubuksan nila yung malalaking bolt. Abangan po natin yan guys. Para kompleto detalyado, ito, panoorin nyo ito. Thank you guys for watching. Babus. Eto na.
Pasabog ni Saldico, papalabasing ako'y terorista sa loob at labas ng bansa para ilibing katotohanan. Ikaw lang nagsabi niyan eh. Ba't kasi nagtatago ka? Bakit hindi mo ilabas yung ebidensya mo? Dalhin mo sa harapan ng ombudsman. 'Di ba? Kung totoo yung sinabi mo, wag yung puro salita, kuda ng kuda. Na walang sapat na ebidensya. Naku, invalid yan. Yung mga sinasabi mo, walang katotohanan yan. Puro kasanungalingan yan. 'Di ba? Kaya kung ako sa iyo, umuwi ka, hinahamon ka ni Pangulong Marcos Jr. Sinasabi niya, umuwi ka, harapin mo siya. Kung mayroon kang ebidensya, sige, ipakita mo, ilantan mo sa publiko. Siya hindi siya nagtatago, pero ikaw nagtatago ka. So, ibig sabihin, may tinatago ka. Sabi mo, walang pera napunta sa iyo. Saan napunta yung, saan galing yung mga pera mo na binili mo ng mga air assets mo? Ang ganda-ganda ng bahay mo eh. Ang dami mo palang bahay. Wow, Saldico, malinis ka? Malinis ka? Paano ka maniniwala sa isang tao nag-akusa sa Pangulo na walang sapat na ebidensya, samantalang ikaw nuknukan ka ng pagnanakaw mula 2016 pa? Mahiya ka naman, Saldico, para